Hello, welcome back sa ating GD2. Okay, I think ito yung matagal ako din nakapag-record but na-discuss natin ito sa classroom. Oops. So, ngayon, ito, yeah, we can select towers but dapat gusto natin makita is once we click this button, so magfa-follow yung tower sa ating yung cursor natin. Okay. Una, dito lang tayo sa ating placement manager. Okay. Ito yung kailangan natin. So, sa ating placement manager, need natin ng update. Okay. So, void update. And then, check natin if yung ating selected tower prefab is not null. Is not null, then it means pwede tayong mag-instantiate ng game object para mag-follow sa ating cursor. So una, kunin natin yung position ng mouse natin, but need natin ng ganito, mouse that sa automatic na merong input system sa taas, then current dot position dot read value. Okay, and then gawa tayo ng ray, tapos it means ray isang line, then I think wala pa tayong camera but we can use this dot main, and then dot screen to point ray, and then ating mouse position. After naman, mag-raycast na tayo. So physics dot raycast. Okay, then ray out natin sa raycast hit. Tapos let's name it as hit, and then matf, tapos infinity. So gaano ba kataas yung length? Infinity. So okay lang mag-infinity nito kasi raycast lang naman ito, then hindi naman tayo always bumibili ng tower. So una, need din natin ng layer mask, same with our node na saan na yun, ito yung node na ito. So parang ganyan din ang logic. So placement layer mask, but need natin siyang i-public para makapag-set tayo sa inspector. Then placement layer mask, and then yung selected tower natin na prefab, kunin natin yung transform nya and position, and then i-follow natin siya kung saan tumama yung raycast natin sa ating mouse. Okay, so after nito, but hindi pa natin once na kasi nag-click tayo, dun pa tayo nag-instantiate. So instead na ganyan, dito na lang. So no, instantiate tama ba? Instantiate. Okay. Tapos yung na-instantiate natin, hindi na natin to kailangan. So yung kailangan na lang natin dito is yung selected tower prefab, the transform that position is equal to our yung na-click na node, and then yung selected tower prefab, the transform that rotation is equals to our node, the transform that rotation. So, di natin kailangan itong
I need natin but hindi na siya tower instance. So, it should be selected tower prefab na. Then, save natin. And for sure, gagana na to. But, sa ating managers, dapat meron tayong layer para sa ating node at saka sa ating need natin ng floor. So, nasa na ba yung scene? Naka 2D tayo. So, si floor, lagyan natin ng layer. So, floor. Balik kay floor. Add layer. Floor. Balik sa ating manager. And we need floor. So, pag-start natin ito, then click ng ganito, okay, follow na siya. Then, once na click tayo, then, but merong problema. So, kahit di pa natin na-display, nag-shoot na siya, di ba? So, ang weird. So, paano ba natin ma-fix yan? Madali lang. Dito. Dito lang yan. So, sa ating, di ba, meron na tayong tower base. So, sabihin natin dito na, ito, get component. And then, if our tower is not equal to null, then we can disable our tower. So, tower.enable to false. So, the same lang dito. Once na na-drop na natin siya, then pwede na natin i-through dito. But, much better, set natin siya once na na-place na talaga natin. Okay, ayan. Then, save. For sure, ma-fix na to. Click tayo. Ayun, hindi na siya nag-aim kahit as long as di pa natin siya na drop. But once we drop it, then we got our tower rotating. Okay, then I don't know anong part ito, but next part is gawin nating scalable yung ating towers, na instead na isang tower lang, gawa tayo ng dalawang yung scalable dito sa ating UI. Okay? Bye!